Paano kung ang isang drone ay makalusot sa Russian air defenses at wasakin ang isang AN-26 sa loob lamang ng ilang segundo? Bandang 1:47 minuto ng hapon, 6 na Ukrainian drones ang lumipad mula sa Black Sea at agad na bumaba para sa isang mabilis at agresibong paglaban. Ang kanilang altitude ay nanatili sa pagitan ng 14 hanggang 18 metro, halos dumadapo sa tuktok ng mga alon, kung saan pinakamakapal ang radar clutter. Ang bilis ay nanatili sa humigit kumulang 185 hanggang 195 kilometro bawat oras. Sa loob ng Pantsir Command Vehicle, malapit sa Katya Air Base, kumurap ang fire control display. 6 na contacts ang lumitaw at pagkatapos ay naghiwa-hiwalay. Ang mga signal sa radar ay humahaba, bumabagsak at sandaling nawawala. Ang laki ng signature ay nagbabago mula sa footprint ng isang maliit na sasakyan hanggang sa halos wala. Nabigo ang classification. Tinaasan ng operator ang sensitivity ng system. Ayaw pumirmi ng mga numero. Ang velocity ay tumataas, nagiging matatag, at pagkatapos ay tataas muli. Sinubukan ng system na itag ang mga tracks bilang sea clutter, tinanggihan ang resulta, at sinubukan ang second pass. Walang alert protocol ang tumutugma sa nakikita nito. Walang warning phase. Ito ay isang penetration. Sa layong 38 kilometro mula sa Pampang, bahagyang pinalawak ng mga drones ang kanilang agwat. Sapat lang ito upang gawing komplikado ang correlation nang hindi inilalantad ang kanilang intensyon. Ang init ng makina ay nanatiling mababa. Ang composite airframes ay hindi pantay na sumasagap ng radar energy na pumipilit sa software na manghula. Ang bawat paghula ay nagkakahalaga ng mga bahagi ng segundo. Pagsapit ng 1:49 ng hapon, ang sitwasyon ay hindi pa rin malinaw. Ang Pantsir battery ay nakakumpirma lamang ng 3 katotohanan. Totoo ang mga targets. Papalapit ang mga ito at sila ay lumilipad ng may layunin. Walang nagsabing umatake, pero bumilis ang kilos ng mga kamay. Sinubukan ang manual lock. Dumulas ang cursor. Kumurap ang mga tracks. Ito ang sandali bago mabigo ang doktrina. Kapag nag-alinlangan ng mga makina at kailangang magdesisyon ng tao ng walang katiyakan, ang mga drones ay patuloy na dumarating ng mababa at tahimik. Pinipipilit nito ang system sa pinakamahina nitong estado. Kung ipinakita ng iyong screen ang mga targets na ayaw gumalaw ayon sa iyong pagsasanay, maghihintay ka ba ng kumpirmasyon o kikilos ka agad? Bandang 1:50 ng hapon, 3 sa mga papalapit na drones ang humiwalay sa formation at nagsimulang umakyat. Hindi mabilis, kundi kontrolado at sadya. Sa loob ng ilang segundo, ang kanilang altitude ay tumalon mula sa sea skimming levels hanggang sa mahigit 2,100 metro. Bumutas sila sa layer kung saan inaasahan ng radar ng Pantsir na mawawala ang low priority noise. Ang mga natitirang drones ay nanatiling mababa, hindi nakikita sa gitna ng surface clutter at nagpatuloy sa paglipad patungong Katya. Sa loob ng command vehicle, ang pagkalito ay naging mabilis na pagkilos. Ang 3 umaakyat na contacts ay sumabog sa radar screen, hindi sa physical na anyo, kundi sa digital. Ang kanilang radar cross-section ay lumaki ng daan-daang porsyento, kung saan dati ay may mahina at hindi matatag na blips. Ngayon ay meron ng solido at kumpirmadong returns. Para sa fire control computer, hindi na sila mukhang drones. Mukha silang malalaki at mabilis na aircraft na direktang papalapit. Gumana ang automatic prioritization. Inilagay ng system ang high-altitude targets bilang critical. Umugong ang turret motors habang ang launch assembly ay tumutok paitaas. Ang operator ay meron na lamang mas mababa sa 2 segundo para makialam ng manu-mano. Bandang 1:52 ng hapon, isang 5.76 missile na halos 70 kilograms ng bakal at propellant ang humagibis palabas ng canister nito. Sumunod ang pangalawa, wala pang 1 segundo ang lumipas. Parehong bumilis lampas sa Mach 3.5. Mabilis na umaakyat patungo sa maliwanag na artificial threats sa langit. Ang bawat missile ay nagkakahalaga ng higit pa sa buong production run ng ilang drones. Ngunit hindi na mahalaga ang gastos ngayon. Magpapakita ng panganib ang screen. Hinihingi ng doktrina ang pagtugon. Ang mga intercepts ay perfect. Parehong gaglaho ang mga decoys sa malinis na radar blooms. Sa loob ng cabin,
sandaling nakaramdam ng ginhawa. Wala na ang pinakamalalaking banta. Binalot ng usok ng missile ang mga sensors. Nag-reset ang tracking routines. Sa loob ng 4 hanggang 5 segundo, napilitan ang radar na buuin muli ang picture mula sa simula. Bumaba ang sensitivity. Nag-recalibrate ang mga filters. At sa ilalim ng blind layer na yon, ang mga natitirang drones ay nasa loob na ng 15 kilometro. Pagsapit ng 1:00 at 53 minuto ng hapon, ang labanan ay lumampas na sa local control. Mabagal ang mga drones na gumagalaw sa humigit kumulang 100 at 70 hanggang 185 kilometro bawat oras. Ito ay mas mababa sa profiles na idinesenyong wasakin ng mga sistemang ito. Ang kanilang altitude ay nagbabago sa pagitan ng 40 at 120 metro, yumayakap sa terrain at sea haze. Sa mata ng tao, halata sila. Sa mga algorithms, sila ay isang problema. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang sagapin ng Book M3 at S400 elements ang mga natitirang tracks. Ang unang Book Interceptor ay inilunsad bandang 1:54 ng hapon. Ang radar illuminator nito ay nag-sweep sa pagitan ng 2 targets, ina-update ang guidance sa mga bursts na halos 0.5 segundo. Maliit ang bawat puwang, ngunit sa puwang na yon, binago ng mga drones ang lahat. Umakyat sila, bumaba, at lumiko ng walang pattern na nagbabago ng 20 hanggang 30 metro sa pagitan ng updates. Nawalan ng enerhiya ang missile sa pagtatama ng direksyon nito. Sa layong 8 kilometro, sumabog ito sa walang laman na hangin. Sumunod na tumugon ang S400, isang 4-8 and 6 class missile na mahigit 7 metro ang haba, ang bumilis lampas sa Mach 5 sa loob ng ilang segundo. Ginawa ito upang wasakin ng aircraft sa altitude, hindi ang mga bagay na gumagapang sa ibabaw ng tubig. Inasahan ng fire control computer na malaki ang igagalaw ng target sa pagitan ng radar sweeps. Hindi ito nangyari. Tinag ng filter ang contact bilang static interference at pagkatapos ay nagalin na nga. Bumaba ang kalidad ng guidance. Isang drone ang nasira ng hindi direkta, nawasak ng shockwave ng isang mintis na pagtama. Ang isa pa ay nakalagpas ng hindi nagalaw dahil hindi kayang lumiko ng sapat ng missile sa ganong kabilis na takbo. Napuno ang langit ng Conchayos na walang patutunguhan. Pagsapit ng 1:00 at 56 ng hapon, malinaw na ang hindi inaasahan. Ang outer shield ay napaputok, sumablay at nailantad ang mga limitasyon nito at ang mga drones ay papalapit pa rin. Bandang 1:56 ng hapon, pumasok ang battlefield sa pinakamapanganib nitong yugto. Hindi dahil sa firepower, kundi dahil sa katahimikan. Matapos ang maraming paglulunsad, nagsimulan mag-reorganize ang defensive network. Nag-retune ng mga radar, nag-reset ang mga filters, at binuo muli ang track histories mula sa mga pira-pirasong impormasyon. Para sa mga sistemang kasangkot, routine lang ang prosesong ito. Tumatagal ito ng 3 hanggang 6 na segundo. Sa conventional air defense, ang pagkaantalang yon ay balewala. Sa drone warfare, ito ay nakamamatay. Sa ilalim ng recalibration layer, sinamantalang ang mga natitirang UAVs ang pagtigil. Ang kanilang altitude ay bumaba pabalik sa ilalim ng 6 metro. Ang ilan ay bumaba sa halos 25 metro sa ibabaw ng dagat. Nanatili ang bilis malapit sa 180 kilometro bawat oras. Sapat na mabilis upang makalapit, sapat na mabagal upang manatiling tago sa clutter. Hindi na sila lumilipad bilang isang grupo. Agresibong gumukas ang agwat. Daan-daang metro ang layo sa isa't isa, na pumipilit sa bawat sensor na pumili kung ano ang susundan at kung ano ang papakawalan. Bahagyang bumalik ang paningin ng Pantsir battery bandang 1:57 ng hapon. Ngunit ang sitwasyon ay mas malalakay sa kanina. 4 na kumpirmadong targets na ngayon ang nasa loob ng 12 kilometro. Kaya ng system na itrack ang lahat ng mga ito. Ngunit hindi nito kayang atakihin ang lahat ng mga ito. Ang limitasyon ng Pantsir ay hindi detection. Ito ay geometry. 2 fire channels lang ang available. Ang bawat engagement ay nagkukulong sa system sa isang makitid na cone na nag-iiwan sa ibang mga daanan na nakalantad. Pinili ng operator ang targets ayon sa instinct. Center mass,
Pinakamataas na closing rate. Nahirapan ang turret drives habang umiikot ang mga ito ng pabalik-balik, sinusubukang i-compress ang oras na hindi na umiiral. Kumurap ang missile reload timers. Siyam. Hanggang 11 minuto ang kailangan para sa isang full resupply. Nasa screen ang impormasyong yon. Hindi pinansin. Wala nang puwang upang mag-isip lampas sa susunod na pagkalabit ng gatilyo. Pagsapit ng 1:58 minuto ng hapon, ang mga drones ay hindi napapalapit. Sila ay dumarating. Bumagsak palug ang engagement envelope. Aktibo pa rin ang mga depensa. Nagpapaputok pa rin. Nagkakalkula pa rin. Ngunit nagawa na ng agwat ang trabaho nito. Naubos na ng outer layers ang kanilang bentahe. Ang inner layer ay overloaded. At ang distansya sa base ay lumiliit ng mas mabilis kaysa sa kakayahan ng mga system na mag-adjust. Bandang 1:58 minuto ng hapon, ang problema ay hindi na missiles o drones. Ito ay koordinasyon. Sa loob ng Panzer vehicle, humihingi ang operator ng suporta mula sa bawat available na layer. Aktibo, nagpapatong-patong ang tracks, lumilihis ang timestamps, at bumabagsak ang confidence values sa ibaba ng acceptable thresholds. Nabigo ang automated handoff. Humingi ang system ng human confirmation. Doon nagsimula ang pagkaantala. Ang impormasyon ng target ay ipinasa sa pamamagitan ng boses sa mga katabing batteries. Binasa ng malakas ang bearings. Inulit ang mga distansya. Ang mga pagtatama ay sinundan ng mga pagtatama. Sa loob ng 20 hanggang 30 segundo, tatlong magkakaibang reference points ang pinagtalunan. Ang bawat paglilinaw ay nagkakahalaga ng oras. Ang bawat pagtigil ay nagpapahintulot sa mga drones na makalapit ng panibagong 900 hanggang 1,100 metro. Hindi ito kawalan ng kakayahan. Ito ay physics at pressure. Ang modernong air defense ay umaasa sa tuloy-tuloy na digital flow. Kapag naputol ang daloy na yon, bumabagsak ito sa mga tao. Ang mga tao ay sinanay na mag-double check, hindi manghula. Ngunit ang drone warfare ay hindi naghihintay ng katiyakan. Sa oras na magkasundo sila, nagbago na ang geometry. Sinubukan ng isang Panzer launcher na italaga muli ang natitira nitong missiles. Ang isa pang system ay nagpigil ng putok, naghihintay ng kumpirmasyon na hindi na dumating. Nakita sandali ng isang book operator ang mga targets, pagkatapos ay nawala ang mga ito sa likod ng clutter at masking terrain. Wala nang kahit isang unit ang may hawak ng buong larawan. Sa ganap na 1:50, nag-overlap ang engagement zones ng walang koordinasyon. Posible ang pagpapaputok, ngunit mapanganib. Ang mga missiles na ilulunsad na yun ay maaring magkasalubong, lituhin ang seekers, o sayangin ang mga huling interceptors sa low-value angles. Nag-alinlangan ng command, hindi dahil sa duda sila sa banta, kundi dahil hindi nila ito ma-prioritize. Sinimantala ng mga drones ang kaguluhan. Pinanatili nila ang altitude discipline, nanatili sa ilalim mismo ng malinis na radar coverage. Muling lumawak ang kanilang agwat na pumipilit sa bawat battery na harapin ang magkakaibang problema. Ang dating layered defense ay naging koleksyon na lamang ng mga hiwa-hiwalay na desisyon. Sa unang pagkakataon, naunawaan ng mga defenders ang lawak ng kabiguan. Armado pa rin sila, aktibo pa rin sila, ngunit hindi na sila synchronized. At sa modern warfare, ang desynchronization ay pagkatalo. Bandang 1:59 ng hapon, isang drone na lang ang natitira sa primary approach vector. Hindi ito makyat, hindi ito bumilis. Sa halip, gumilid ito ng pahalang. Dumudulas patungo sa isang koridor na hindi idinisenyo ang defense network para makita. Bumaba ang UAV sa ilalim ng 30 metro. Itinutugma ang kurso nito sa isang 300 at 30 kV high voltage transmission line na nagsusupply sa Sevastopol rail grid. Sa distansyang ito, ang drone ay wala pang 8 kilometro mula sa Kacha Air Base. Binago ng kapaligiran ng lahat. Ang high voltage lines ay nag-ionize ng hangin sa paligid nila. Binahan ng corona effect ang spectrum ng electromagnetic noise na ginagawang static ang malinis na radar returns. Para sa mga sensors, ang corridor ay naging pader ng interference. Bumagsak ang tracking confidence. Nag-overcorrect ang mga filters. Naglaho ang drone, lumitaw muli, at pagkatapos ay naglaho ulit. Sinubukan ng isang manual intercept. Ang huling missile ay umalis sa launcher nito nang walang matatag na lock.
ginagabayan lamang ng estimated bearing at desisyon ng operator. Sumabog ito ng maaga laban sa isang power tower, pinutol ang linya at nagdulot ng blackout sa ilang bahagi ng grid. Malakas ang pagsabog, walang silbi ang resulta. Nakalampas na ang drone sa interference zone. Sa loob ng base perimeter, ang automation ay napalitan ng last resort defense. 2 sundalo ang nagpihit ng lumang 23mm anti-aircraft gun, isang sistemang idinisenyo ilang dekada na ang nakaraan para labanan ang helicopters, hindi ang autonomous aircraft. Walang radar cue, walang digital lead indicator, tanging paningin at instinct lamang. Ang makina ng drone ay gumagawa ng manipis na mechanical whine, naririnig, ngunit mahirap hanapin sa gitna ng mga sirena. Pinuno ng tracer rounds ang hangin. Ang firing rate ay pumalo sa halos 2,000 rounds per minute. Hindi umiwas ang drone. Hindi ito kumurap. Lumipad ito ng diretso sa mga puwang na sinusukat sa metro. Naubos ang bala sa ilang segundo. Tumahimik ang mga baril. Sa layong 1,500 metro mula sa dulo ng runway, nag-transition ang UAV. Namataw ang inertial navigation. Isang onboard vision system ang kumuha ng kontrol, ini-scan ang hangars, aprons, at nakaparadang aircraft. Ikinumpara ng kamera ang mga hugis, ang gulo, at anino laban sa isang nakaimbak na priority set. Agad ang pagtutugma. Isang transport aircraft ang nakaupo at nakalantad sa northern apron. May mga fuel trucks na nakaparada sa malapit. Sa ganap na 2:01 minuto, pumasok ang drone sa isang shallow dive sa 45 degree. Ang mga natitirang control surfaces nito ay kumapit ng sapat lamang upang mapanatili ang alignment. Ang warhead, na humigit kumulang 25 kilograms ng high-energy explosive, ay sumabog sa impact. Tumagal ng ilang segundo ang pag-atake. Ang mga kahihinatnan ay hindi. Nang mawala ang usok, ang aral ay hindi maiiwasan. Ang pinaka-advanced na mga depensa ay hindi tinalo ng bilis o lakas, kundi ng timing, terrain, at precision. Bumagsak ang isang layered shield, hindi nang sabay-sabay, kundi sa pamamagitan ng isang desisyon, isang pagkaantala, at isang blind corridor sa bawat pagkakataon. Tapos na ang engagement at nagbago na ang airspace magpakailanman. Nang tuluyang mawala ang usok sa ibabaw ng Katsa Airbase, ang resulta ay imposibleng balewalain. Isang modernong air defense network na layered, redundant, at suportado ng ilang dekada ng doktrina, ang itinulak lampas sa mga limitasyon nito ng isang bagay na hindi naman dapat nito harapin. Hindi isang bomber, hindi isang missile barrage, kundi isang maliit na unmanned aircraft na ginagabayan ng timing, terrain, at code. Hindi ito kabiguan ng tapang o pangsisikap. Bawat system ay gumana, bawat operator ay tumugon. Imilunsad ang mga missiles, nagpaputok ang mga baril, na ipasa ang mga utos. Subalit ang resulta ay napagdesisyonan sa ibang lugar. Sa mga segundong nawala dahil sa pag-aalinlangan, sa mga algorithms na sinanay para sa maling banta, at sa pag-aakala na ang bilis at laki ay laging katumbas ng panganib. Ang AN-26 ay hindi bumagsak dahil wala ang mga depensa. Bumagsak ito dahil ang mga depensa ay naging sobrang kumpiyansa. Ang isiniwalat ng pag-ataking ito ay hindi komportable. Ang modern warfare ay hindi na nagpapalakas sa panig na may pinakamalaking radar o pinakamabilis na interceptor. Ginagantimpala nito ang panig na nakakaunawa kung paano mag-isip ang mga system, kung saan sila nag-aalinlangan, at kung gaano kadali silang maalis sa ritmo. Ang ilang segundong pagkalito ay mas matimbang kaysa sa bilyon-bilyong dollar na halaga ng hardware. At ang aral na ito ay hindi humihinto sa isang airbase o isang aircraft. Naangkop ito kahit saan. Ang mga layered defenses ay pinagkakatiwalaan ng walang tanong-tanong. Kapag ang teknolohiya ay nagiging komplikado, ang mga blind spots nito ay lumalaki kasama nito. Kaya ngayon, ang tanong ay hindi kung mangyayari ba ulit ang ganitong uri ng pag-atake, kundi kung saan at gaano kabilis. Kung ikaw ang responsable sa pagprotekta ng airspace na yon, ano ang una mong babaguhin? Ang mga makina, ang doktrina, o
o ang mga taong gumagawa ng huling desisyon? Ipaalam ang inyong mga saloobin sa comments. Kung nakatulong ang breakdown na ito upang makita ninyo ang modern warfare sa ibang paraan, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share. Marami pang pagsusuri na tulad nito ang parating.